ibibigay namin yung the best. So, laging dapat buhay ang dugo. Lito sa ano, sa babae, baka ang matrona, yung makakapagbabuhay ng dugo niya. Sa project tayo mag-usap. Tama yan, ano? Kaya nga nakagawa si Hindi, kung saan tumibok yung puso mo, yun ang dugong buhay. Correct. Si Epi. Ronnie po, kapatid ko. Kulot po si Epi. Si Epi kulot. Ronnie Kison yan, Tita Mercy. Tita Mercy, linawin natin yung tanong kasi para ang tanong mo, hindi pampabuhay ng dugo, pampainit ng dugo eh. Sige, kung papayin ng... Mas gusto mo pampainit. Hindi mo naman. Siyempre lang, sa akin, pagpapabuhay ng dugo sa akin, I think... Lalong magpapabuhay. Lalong magpapabuhay. Just the thought na we're all here moving on. Tapos we're doing something good. Hindi lang para sa akin actually para sa Pilipinas. Hindi lang din para sa project. Or para sa mundo na yung thought na na everyday wake up. Especially in my case kasi nakakaalis lang ng tatay ko, di ba? Iniwan lang tayo. So, in my case, like, na-appreciate ko lalo yung like waking up in the morning and then you get to see people. May nami-miss kang tao kasi hindi mo na nakikita. Ngayon, excited ako. I'm sure may makikita ng tao yan. Alam nila, minsan naglagari po ako. Dire-diretso yung trabaho. Halos natutulog lang ako sa biyahe mismo eh. Pag uwi ko, ligo, palit lang ng wardrobe. Lipat na. Pero pagdating ko sa set, talagang gusto ko magtrabaho. Nung may fight scene kami, hindi ko na lang sasabihin sino yung kaaway ko. Nung kinunan yun, si Direk Toto, ayan, nandyan sila Direk Mikey. Madaling araw yon, 4 days akong walang tulog. Pero umuwi ako, buhay na buhay yung dugo ko kasi alam ko maganda yung ginawa namin. So yun lang po. Kapag nakikita mo si Yula Valdez, nabubuhay ba ulit ang dugo niya? Aray ko, naman, 18 na yung anak ko, maawa ng mga kay Yula, no? Kasi syempre, kasama sa Hindi, magkaibigan pa rin po kami. Kung yun yung gusto nyong malaman, minsan nagte-textan kami ng, yun, alam niya, pag may tanong yan, alam ko sagutin eh. Hindi ko nga alam ba't iniisip niya na matalino ako, hindi ko naman alam lahat, no? Pero tag-text yan, yun sa alas 3, nasa taping, sino nga yung bida sa ganitong pelikula, or sino yung kumanta nitong kantang to? Tapos yun, sasagutin ko. Sabi ko ba, anong ginagawa mo alas 3 sa madaling araw? Nasa taping daw, naglolokohan sila, parang nagtatanungan ng trivia. Nagkaganon din kami, even little matters. And of course, pagtungkol sa anak namin, wala, alam ko naman na open siya pag may pag-uusapan doon. Minsan, kasi mas madalas sa kanya eh. Yeah. Alam niya, ma'am, si Lito, paring Ronnie, pa-plastic niyo. Nabubuhay ang dugo natin pag yung standby area ng mga lalaki at babae, iisa. Hindi ba? Yun lang po, pero agree po ako sa sagot nilang lahat. Ganon din po ako. Pero dagdag ko lang po yun. Yun lang po. Sunshine. Yan. Ano ba yan? Wala naman nagpapabuhay masyado ng mga kaduguan natin. Hindi, syempre yung ganun din eh, family, yung Tres Marias ko, my mom, sisters, and friends. Sila yung nagpapabuhay ng dugo ko at nagpapanatiling maligaya sa akin sa mga panahon ng pagsubok. And of course, my manager, Tito Alfie. Diba, Tito, no? Kahit may kulang sa buhay mo ngayon, Wala namang kulang. si Cesar, no? Ha? Si Cesar. Diretso naman. Nandiyan naman siya para sa mga anak ko. Yun ang importante. At nagpapabuhay ng dugo ng mga anak ko. Okay. Yung dugo mo, okay lang. Healthy. Kahit maputla po tayo, normal naman po. Si Jed naman, Jed. First of all, good evening po sa lahat po na nandito. And to answer that question, actually yes, pare-pareho lang naman nga ng answers. First is of course my family. Yun yung isa talagang number 1 na nagpapabuhay ng aking dugo. Siguro nabubuhay ako kasi for my family also, because I also provide for them. And friends, pagmamahal, tsaka negative side, betrayal. Parang
yun talaga yung isang nakakapagpataas ng at bumubuhay sa aking dugo. On the negative side yung betrayal. Pero positive, love, friendship, and yun, mga nagmamahal sa akin. Thank you. Arjo. Buhay ng dugo. Of course, tutulad po na sinabi nila lahat, pamilya. Pero, sa ngayon po kasi, since it's about my career, yung path po, siguro nagpapabuhay po ng dugo ko ngayon is the Dugong Boy family. First of all, sobrang bonded kami. Pag pumunta po kayo ng set, walang problema. Lahat po magkasundo. Tapos lalo na pag yung mga veterans po, yung nga po, mga veterans po sa Dugong Buhay, is nagtuturo po sa amin to help us do better. Kunyari may kulang po or may nakita silang kulang or pwedeng improve, sasabihin nila and they won't be shy. And of course kami ni EJ, we're thankful na nagkaganon kami ng mga veterans namin. So yun po, bubuhay po ng dugo ko every day. Hinahanap-hanap ko po is may Dugong Buhay family. So yun po. Good luck, Arjo. Si Thank you. Yam Concepcion naman. Yam. Yes, hello, good evening everybody. Ang nagpapabuhay ng dugo ko ay syempre pamilya ko, number one. And recently, I'll share something personal. My dad, after 20 years, nakita kami ulit. And yun yung nagpabuhay ng dugo ko ulit. And syempre, itong teleserye na to, kasi bagong yugtunan na sa buhay ko and I'm so excited to experience new things na mas lalong bubuhay sa aking dugo. Thank you very much. Good luck, Yam. Ito kanyang first teleserye project, Tita Mercy. EJ. Tapos, pinakalas ko si Direk Carlo. EJ, Nagpapabuhay sa dugo ko, yun, pamilya. Feeling ko pag nawalan ako ng pamilya, mamamatay yung dugo ko. Mawawala yung dugo ko. Parang ganun. Siyempre, yung trabaho ko po, yung mga pangarap ko, yun, yung papabuhay sa dugo ko. Hindi si Empress, ha? Hindi ba si Empress ang nagpapabuhay ng dugo mo? In real life. Si Ate Mercy talaga, oh. Si Direk na daw. Si Direk muna, bago si Direk Carlo J. Ay, siyempre, yung pag makita ko yung resulta ng mga paghihirap namin na ma-appreciate ng ibang tao, buhay na buhay po ang dugo ko noon. Nabigyan, nagkaroon ng hininga yung nobela ni Direk Carlo sa pag-direct ko. Direk, ikaw, Direk. Ayan, lalo kang bumabata, Direk, ha? Hindi, nung makita ko yung casting na mga email cast ng dugo. Nabuhay ang dugo ko na gusto. Alam mo yan, Tito Donna? Nung makita ko si Sunshine pala yung tinitignan ko ng... Hindi, totoo, nagpapabuhay ng dugo ko. Pag inuutusan ako ni Donna o pinapagalitan ako ni Donna, yan. Ngayon, pag nasa loob ako ng kwarto namin, buhay na buhay ang dugo ko talaga. Yes, Tito Donna. Paglabas ko ng bahay, lalong nabubuhay ang dugo ko. Alam mo, Direk, bakit di mo kasama kayo si Tito Donna? Kaya ako nakakapagsalita ngayon, nag-iisa ako. Kaya nga kami Buhay na buhay ang dugo ko ngayon eh. Alam mo bakit, Direk? Nabubuhay din ang dugo namin pag nandito si Tito Donna. Alam mo na yun. Makakarating yun, makakarating yun. Pero nandiyan ka No, naman. yung dugong buhay kasi, pinatatakbo niyan ang tao. No? Binubuhay ng dugong buhay ang tao. Yan, pinalalakas niya tao. At maraming bagay para mabuhay ang dugo ng tao. Unang-una, kapag ka marunong ka magmahal, pag marunong ka magalit, at marunong ka magpatawad. Kaya nga, ang buhay sa mundo, binubuo yan ng tatlong elemento eh. Love, hate, forgiveness. No? Pagka meron ka niyan, buhay na dugo mo. Thank you. Thank you, Tita Mercy.